Muli po, isang mapagpalang linggo na naman sa bawat isa. Ako po'y bumabati ng isang napakagandang umaga sa atin dito at pati na rin sa ating nakasubaybay po sa ating kapila. Magandang umaga po sa inyo lahat. At higit po sa lahat, magandang umaga po sa ating Panginoon. Morning! Morning! Sa amin sa Amerika, good news. So, sa Pilipinas, ano? Magandang balita. Or mabuting balita. Balita na pwedeng magbigay ng excitement sa bawat taong makakarinig nito. Yun po ang mabuting balita. Pag nakarinig ka ng balitang ganito, iba yung mararamdaman mo eh. Panibagong sigla ang hatid nito, panibagong kalakasan, at panibagong pag-asa. Yun naman ang pinakihintay ng mga tao, di ba? Yung makarinig sila ng isang napakaganda at napakamabuting balita. Kung kayo po ay aking tatanungin, ano po yung mabuting balita para sa inyo? Makatanggap ng pera? Matanggap sa ina-apply ang trabaho? Ba't napatawa yung si Tita? O sagutin ka lang oo ng iyong nililigawan. Pero yung ating mga kabidataan dito, hindi naman naliligaw eh. Sila yata yung nililigawan. Or magkaroon ng bagong baby. O magkaroon ng, di ba, yung mga BFF, di ba? Or gumaling ang sakit. Di ba lahat ng mga ito po ay, all of these are not bad news. Actually, they are good news. Kasi nasa mundong ibabaw pa po tayo at hindi malayong ang isipan ay nakatutok lamang sa ikaliginhawa ng buhay sa mundo. Given na po yun. Dito kayo. Pag nakikita mo yan eh. Nafe-feel mo yan eh. Dito ka na bubuhay eh. Kaya nga baka pag tinatanong ka kung ano yung magandang balita o mabuting balita para sa iyo, agad pumapasok sa isip yung mga nakikita. Yung mga nadarama. Given na po yun, ang sabi ko nga. Eh, ang kaso po, bigla kang nagbasa ng Bible eh. At dahil dito, biglang nag-iba ang iyong pananaw. Bigla kang napaisip. Oo nga, may better news than good news na. Kasi yung nakikita mong news na magkakaroon ka ng pera and all that, mga good news yan eh. Pero mayroon palang better news or best news. So, nakita mo sa iyong pagbabasa ng Biblia that there is really something more than good news. Na ngayon walang narinig sa tanang buhay mo. More than money, more than any relationships, more than good jobs, more than anything you can enjoy in this world. Yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga ito. Handa na po ba tayo? Amen. Excited po ba tayo? Amen. 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 Ito po. This is a picture of shepherds. Ano yung mga shepherds? Mga pastol ng mga tupa ng unang panahon. Yun po ang kanilang mga itsura kapag gabi. Sa Kapampangan, susugan eh. Ang mulagan eh, susugan eh. So, ito po, yan nga. Mga naman ang ating ipapangalan dito sa Tagalog. Sila yung mga pastol ng tupa at tuwing gabi, pinapakain po nila yung kanilang mga tupa bago sila matulog. At isang gabi po, habang abala ang mga nagpapastol ng mga alagang ayop na ito, sila ang mga taong mapapalad na unang nakarinig po, sila po, mga shepherds. Ang mga unang nakarinig at nakasaksi sa isang napakamabuting balita na noon lamang nila narinig sa tanang buhay nila. Isang anghel po sa langit, galing sa langit ang tumambad sa kanilang harapan at nagsabing, in Luke 2:10-11, ang sabi po dito, but the angel
angel said to them, sabi ng anghel na nagpakita sa mga pasto ng tupay nila, na ito, huwag kayong matakot. Do not fear. Do not be afraid. Fear not. Because I bring you good news that will cause great joy for all the people. Sabi po sa Tagalog, sa inyo, sa Pilipinas, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Yan agad-agad ang ano eh. Kasi, di ba, kung nakakita ka ng anghel na ganyan, iba yung mararamdaman mo. Mayroong konting takot sa iyong puso, di ba? Kaya agad-agad sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. Sapagkat narito, hindi naman bad news yung dala ko eh. Ba't kayo matatakot? Dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Ano raw ang dala ng anghel? Bad news or good news? Good news. I bring you good news. At kadugtong nito ang sabi niya, fear not. Take note of that fear not po kasama sa mensahe yung fear not. At sabi pa niya, dinagdag niya, na magbibigay ito ng kagalakan hindi lamang sa inyo, kundi sa buong bayan. Buong mundo po ang usapan dito. Magbibigay kagalakan, magbibigay kapayapaan, magbibigay ng ganap na pag-asa ang naturang balitang ito na dala ng anghel. Ang sabi po sa susunod na talata, sapagkat ito daw ang kanyang dala. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah. He is the Lord Jesus Christ. May hihigit pa bang magandang balita? Higit sa isang balita na maghahatid sa iyo ng sasabihin sa iyo, ililigtas ka. Diba? Minsan ang buhay natin ay nasa isang sitwasyon na hindi mo na alam kung ano yung gagawin. Wala nang anumang resources na mapagpupuhanan ng tulong. Kuminsan maging ang mga kaibigan, inaayawan ka na rin. Kuminsan nandun ka na sa rurok, may ibig sabihin, isang araw na lang, isang oras na lang, mahuhulog ka na. And by that time, all you need is a Savior. Magliligtas. Ahahon sa'yo. Kung saan ka man nadapa, o kung anumang sitwasyon, mayroon ka. Di ba napakagandang mission? Wala na eh. Hindi mo nahangarin yung maraming pera, maraming pagkain, magandang bihisan, magandang bahay at lupa. All you need sa oras na yon ang magliligtas. Di ba napakagandang good news? Napaka-good news talaga. So, obviously po, the angel from heaven that appeared to them was referring to the gospel. At dito po iikot yung ating pag-aaralan. The gospel that we preach to all people. What is gospel? Gospel means good news. So yun pala yun. Dito po kinuha yung good news sa gospel. The gospel is the good news because it contains the exceedingly wonderful message of God's redemption of sinful humanity through the death and resurrection of His Son, Jesus Christ. The gospel is the heart. The gospel is the heart. It is the central core of Christian preaching. So dito po umiikot yung ating mga mensahe Sunday after Sunday. Kung minsan, isang araw ng Biyernes Santo, merong nagtanong sa akin, ba't daw di tayo nagkakaroon ng service tuwing Biyernes Santo, tuwing
Holy Week? Bakit daw hindi ko ipinapangaral yung kwento ng Holy Week? Actually, ang sagot ko doon po, Sunday after Sunday, yun ang ating mensahe. The Gospel. Ang pagliligtas ng Diyos, kung bakit siya ay namatay, kung bakit niya isinakripisya yung kanyang bugtong na anak, how He redeemed us, how He saved us. Doon umiikot yung mga mensahe Sunday after Sunday. So, ang sabi ko, for us Christian, hindi lamang once a year po sineselebrate yung Good Friday. Every day of our lives, we remember the goodness of God sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So, sabi po rito, the gospel is the heart, the central core, yung pinaka-sentro ng bawat Christian preaching. Kaya nga, may babalak po si Pablo sa mga nagnanais magpahayag ng salita ng Diyos at ito'y sinabi niya sa Galatians 1:8 na ang sabi, but even we, kahit na daw kami, kahit sila, or an angel from heaven, o kaya ang anghel sa langit, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo, hayaan niyo siyang sumpain. Sabi sa English, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Kasumpa-sumpa po pala yung ibahin mo yung gospel, yung nilalaman ng gospel. Kapag nakadinig pala tayo ng isang mangangaral na taliwas sa itinuturo ng tunay na kahulugan ng gospel, if we will read the Bible, kasumpa-sumpa po ang mga taong gumagawa noon. Usap-usap po ang fake news nowadays, lalo na sa larangan ng politika. At kung minsan hindi mo na alam kung ano ang paniniwalaan mo, hindi mo na alam ang totoo. Dahil maraming sinungaling na tao at marami pong nalilinlang sa pamamagitan ng mga nanlilinlang na mga tao. Pero kung minsan, yung mismo mga deceiver, deceived din eh. You know, if you are deceived, you do not know that you are deceived. Kapag ikaw ay linlang, hindi mo alam na nalinlang ka, di ba? Ipapamahagi mo yun, i-share mo pa yun. Kaya nga ba, napakahirap po na hindi tayo manunuri kung ano yung nilalaman ng Biblia, basta na lang pakinig na lang tayo ng pakinig sa mga taong nag-share nito. Kailangan po, when we hear the gospel from any person, kahit sa akin po, kapag ako'y nagsalita patungkol sa gospel, pag-uwi niyo sa bahay, salagsagin po niyo yung Biblia. Kung totoo nga ang aking sinishare dito. And this gospel makes sure that it only brings good news po. Take note of this. Kapag nakarinig ka ng gospel na hindi good news yung ipinamamahagi nila, that is not gospel at all. Hindi pananakot, hindi pagkatapos mong marinig ito ay imbis na maliwanagan ka, ma-refresh ka, yung magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan. Kapag ang gospel, kapag narinig mo ito, ay lalo pang bumigat ang iyong pasanin at lalo pa itong naragdagan. This is not a gospel na iyong narinig. This is the good news. Ito po ang gospel na ating pinag-uusapan. One Sunday, na-mention po natin ang napunit na kortina kasabay po ng pagkamatay ng Panginoong Jesus in the flesh. Nung siya'y namatay, kasabay ng sinabi niyang, into your hands I command my spirit, God. Kasabay noon,
iniyuko niya ang kanyang ulo at kasabay noon, napunit po yung kortina na tinatawag. Ano ba ang kortinang ito? Ang kortina pong ito ay nakalagay po dun sa templo kung saan nandoon yung mga high priest. At ito po ay may 60 feet long height. 60 feet height na kortina at 4 inches kapal yung width. Nakakita na ba kayo ng kortina na ganyan? Ibigay niyo sa aming bahay para mawala po yung init sa amin. Ang kapal, 4 inches width na kortina po. Actually, Bible scholars says na sinubukan daw nilang punitin ang kortina ito sa pamamagitan ng pagtali sa dalawang kabayo sa magkabilang dulo. At ito ay pinatakbo nila yung kabayo, hindi po napunit yung kortina. Ganon po kakapal ito at ganon po katibay ang kortina ito na ito po, nakalagay dito. Yan ang kortina po na dito po, tinatakpan niya itong tabernacle of God. Kung saan dito po nila itinago yung napakasagrado pong mga tablets na kung saan doon isinulat ng Diyos yung 10 Commandments. Naalala po ninyo na ibinigay ka Moses? Dito po nila itinago yun. Dito nila itinago. Kaya napakasagradong lugar po nito at tinatawag po ang lugar na ito ng Holy of Holies. Walang nakakapasok. Mamaya, titingnan natin kung sino lang yung makakapasok. Sa tabernakulong pong ito, kung saan nandito po yung outer court, nandito yung lampstand, nandito yung showbread, nandito yung mercy seat, at nandito po, meron pong nakakapasok dito, iilan. Pero dito napaka-special na lugar po. So dito po, at ang nakakapasok lang po dito ay yung high priest na tinatawag. At siya'y pumapasok po dito once a year lamang. Alam niyo po, ganito po yung kwento dito. Kasama po ito sa kwento, sa ating mensahe. Yung high priest na nakatalaga po, na papasok dito, ay magdadala po ng isang unblemished lamb or an unblemished goat. Isang kambing na wala pong kapintasan. Walang peklat. Ibig sabihin, maganda yung kanyang skin. So, ipapasok niya dito, papatayin, at yung dugo po, iwiwisik sa kanyang katawan para daw sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. At dito po, habang pumapasok po yung high priest dito, meron siyang lubid. Merong lubid. At yung lubid na yon, hanggang dito po sa labas. At yung high priest na yon, meron po siya mga bells dito sa kanyang katawan. Mga bells. Ano sa Tagalog yung mga bells? Bumewot yan. So, ganun na. So, alam niyo po yung kung bakit meron siyang ganung mga abubot sa katawan. Dito po, kapag pumasok yung high priest na may dalang kasalanan, may pitpit na kasalanan, mamamatay siya dyan. At yun ay maririnig ng mga tao sa labas, magdamateng-teng yung mga bells kasi mabubuwal siya. Ting, 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 ting. Doon na po nila, anong ikutan sa Tagalog? Ihilahin yung lubid. Hindi sila makapasok dito. Ihilahin nila yung lubid para ilabas yung namatay na high priest. Ano po ang sumisimbolo dito? Na wala pong sino mang pwedeng humarap sa Diyos nang hindi perfecto. Walang pwedeng humarap sa Diyos dahil napakabanal niya na may bahid kasalanan. Dito po, at dito nga po, ginagawa ito once a year. Sabi nga sa Hebrews, kung ang Old Covenant daw, o ang Old Testament, ay
pwedeng makapagbabago sa buhay ng tao. Hindi na sana ginawa yung second, yung New Covenant o New Testament na tinatawag. Pero hindi po, parang nag-fail po eh. Kasi hindi naman talagang nakakapagpatawad ng kasalanan yung kanilang ginagawa in the Old Testament. Kaya nga ba, ang ating Panginoong Diyos po, pinadala po ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa lupa para takpan na po yung Old Covenant at magkakaroon ng panibagong covenant o panibagong testament between man and God. At dito po, when Jesus Christ died on the cross, kasabay ng pagpunit po ng makapal na kortina nito. Napunit. Ano pong ibig sabihin noon? Ano pong sinisimbolo noon? When Christ died on the cross, kasabay ng pagpunit ng makapal na kortina nito. In Matthew 27:51, ang sabi po, at muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Yun ang sinasabi ko kanina. At sa next verse, ang sabi po, at sa sandaling yon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. What does this signify? Sino pong nakakaalam? Anong sinisimbolo ng napunit? Kasi ngayon, pwede na pumasok na. Kasi ngayon, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na lamang po mga high priest, hindi na lamang mga Israelita ang pwedeng pumasok dito sa Holy of Holies. Kasabay ng pagkamatay sa krus ng Panginoon, napunit ang kortina na umahad lang sa atin para makadaupang palad ang Diyos. At kung dati sa pagpasok ng high priest na ito, may daladala siyang tupang walang kapintasan, but in the new covenant, wala na yung tupa na yun. Sino na ang pumalit? Jesus Christ is already the one na hindi na yung dugo ng tupang walang kapintasan ang pinapatay at winiwisik sa katawan ng mga tao, kundi the most precious blood of Jesus. Siya na po yung nag-replace sa tupa na yon at hindi once a year ginagawa. He did it only once. Nakakarinig po ba tayo? Iyon ang sumisimbolo po dito. At sino mang papasok dito sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, hindi katulad ng dati na namamatay. Ngayon, pwede nang pumasok kahit sino na hindi na mamamatay pa sa pamamagitan ng Kristo na aantabay sa iyo sa loob dito na siya ang mismo nagre-represent sa iyo dahil inako na niya yung dapat na tayo ang maparusahan. Sa kanya na dadala yung kaparusahan. Ang sabi nga sa Hebrews 10:14, nakakagas po tayo. Okay. Pagpapatuloy pa po ba natin? Amen. In Hebrews 10:14 it says, for by one offering He has perfected forever those who are being sanctified. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang pinasakdal. Sa pamamagitan doon ng kanyang kamatayan. Sa pamamagitan daw ng kanyang pag-aalay ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ng mga pinabanal. Sabihin mo sa iyong katabi, hoy, perfect ka na. Yes, perfect na tayo. Hindi dahil sa tayo perfect na. Kasi ito po ang tinatawag na imputed righteousness. Perfect na nga,
ligtas na nga forever, bakit may takot pa? Kung naaalala po ninyo yung tumambad na anghel sa mga pastol, anong sabi nila? Anong sabi niya? Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong matakot. Perfect ka na. Ligtas na nga forever. Bakit may takot pa? Bakit may alinlangan pa? Diba kung minsan, pupunta kaya akong langit pag namatay? Kung tatanong mo siya, tumanggap naman. Ba't niya tinatanong sa kanya sa sarili niya? Alam po ng Diyos na magkakasala pa tayong muli. No one is perfect po. Even na po yun. Kahit na tayo yung mga Kristiyano ng matagal, kuminsan tayo rin ay nagdadapa pa rin. Nagkakasala pa rin. Pero ang sinabi nga dito, by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Good news or bad news? Good news. Good news. Amen. 2 Corinthians 5:21, it says, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Again, this is what we call the imputed righteousness. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. See? Kinuha niya yung kasalanan mo. When He was hung on the cross, hindi nagmamaktol si Kristo. Hindi siya naiinis sa atin. Kung bakit siya nandun at nakapako. When He was hung on the cross, kahit nakita mo sa mukha niya ang hirap na kanyang pinagdaanan, kasi nasa flesh siya, pero deep in His heart, masaya siya. Because He has already finished yung kanyang mission. Di ba sinabi niya yun, it is finished? Natapos na yung kanyang mission na akuin niya lahat ng pagkakasala mo. Siya na magpapaparusahan. Kung hindi po naparusahan si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, you and me, nakatalaga natin pumunta sa impyerno. Diba? Kung babalikan natin yung kanina, yung priest na pumapasok sa Holy of Holies, na mamatay sila, kasi hindi sila perfect. Only those perfect can go to heaven with God. Pero dito, hindi pa rin tayo perfect, pero kinuha na ng Kristo yung mga kasalanan at kasalanan ko eh. Wala na, nilinis na tayo, bago tayo nagkakasala pa, tinakpan na po ni Kristo yung mga pagkakasala niyan because He loves you and me. That's the only reason why. Dahil alam niya, wala na tayong pag-asa. Alam niya, ang bawat tao ay nakatalagang magkasala sa Diyos. And He cannot allow that. God will never allow you and me na maparusahan, na gawin yung hindi natin kaya gawin. Kaya nga ba, siya na ang gumawa dito eh. Dahil alam niya, we are incapable of doing good things in our lives. Siguro mga ilan-ilan, mabuting tao tayo. Pero deep in our hearts, mayroong karumihan yan. Mayroong kulang na ang Diyos po ang pupuno dito para tayo ay matanggap ng Diyos Ama sa langit. Good news po ba o bad news? Good news. In 2 Corinthians 5:21, at tapos na pala yun. Dito po, inako na nga niya at ikaw ay kanyang pinawalang sala. Like we have just learned in our study last Sunday about the resurrection, hindi lamang ang Panginoon at ang namatay at nabuhay na muli. Tayo rin po, sa itinakdang panahon ng Diyos ay mamamatay tayo at mabubuhay muli at makakasama ang ating Diyos magpakailanman. Is that a good news or bad news? Good news. All good news. The gospel is good news. Hindi po bad news ang gospel. In Acts 13:39, and by Him, everyone
who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. At sa pamamagitan niya, sabi sa inyo sa Pilipinas, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay. Do you have faith in God? Do you have faith in God through Jesus? Amen. So kayo pinalalaya na. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moses. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yung kautusan po kasi ni Moses yung ng Old Testament, yung ng Old Covenant. What is the law of Moses? The law of Moses said, fear God and you will be safe. Sumusunod sila dahil takot silang maparusahan. Actually, talagang kahit buhay pa po yung mga tao noon, in the days of Moses, buhay pa, pinaparusahan na. Nabanggit ko na sa inyo, minsan, kapag mayroong yung anak mo ay sumagot sa iyo ng pabalang lang ha, pwede mong i-report sa mga kinauukulan at babatuhin yung anak mo sa harap ng gate mo mismo hanggang mamatay. Doon po kaipit yung law of Moses. Actually, yung law, batas po ni Moses, hindi po 10 commandments lamang. Ilan? 613 to be exact. Yan ang batas ni Moses. Sa batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na pinagbabawal noon, dapat mong tuparin ang 613 commandments. Eh, makakagawa ba noon? Kung kayo tatanungin ko, yung 10 commandments nga lang, nahirapan tayo. 613, kasama na doon yung babae, bawal ang mahiksi ang buhok. Kasama na doon yung lalaki na bawal maghikaw. Kasama na doon yung mga tao na bawal ang tattoo. Kasama na doon ang bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng palaka, bawal kumain ng hito, bawal kumain ng... Kasama po doon ang mga yan. And you have to obey those commandments. Kapag hindi, parusa ang matatanggap. So, ano po yung system dito? Takot sa araw-araw. Takot na hindi masundan at maparusahan. But in the time of Jesus, paano tayong sumusunod dito? In the New Covenant, we obey God because we love God. We obey God because God loves us first. In the Moses Law, takot mamatay ang mga tao kasi hindi lamang takot maimpyerno ang kaluluwa, takot din na lumabag dito dahil kamatayan ang kaparusahan. But in the New Covenant of Jesus, in the New Covenant in Jesus, hindi ka na takot mamatay. Kasi may umako na sa iyong kaparusahan. May umako na, may nagligtas na, may tumubos na. Good news po ba o bad news? That is the gospel na ating pinag-uusapan. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. This is what the gospel, what the gospel is all about. The love of God. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi galit ng Diyos. This is the gospel na ating pinag-uusapan. Hindi galit ng Diyos, hindi muhi ng Diyos. It is not the wrath of God. It is the love of God for His children na ayaw niya mapahamak. Kaya nga ba, He gave His one and only Son. Mas dapat sana, sarap ng buhay ng Diyos sa langit, di ba?
Pero sabi nga sa Hebrews, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Hindi pwedeng walang maghandog ng dugo para sa kapatawaran ng tao. Hindi tayo mapapatawad kung walang anong blemish sa Tagalog? Kung walang pagbubuhos ng dugo. Kaya nga ba, wala pong choice ang ating Diyos Ama kung hindi ipadala yung kanyang Espiritu sa lupa para siya po mismo ang maghandog sa dugo ito na magbibigay ng kaligtasan para sa ating kasalanan. Palapakan natin ang Panginoon. In Ephesians 2:8 and 9, it says, "For it is by grace that you have been saved through faith." Saan ka daw naligtas? Sa biyaya po ng Diyos. Do you know the meaning of grace? Grace means unmerited favor. Grace means undeserved gift. Yung ba nakatanggap ka, hindi mo naman deserving. Yung ba tinanggap mo yung isang bagay, ay, hindi naman ako, bakit mo binigyan ng ganito? Ano bang nagawa ko sa'yo? That is grace. Kaya nga ba, you have been saved, hindi sinabing by the good works. For by grace you have been saved. Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Biyaya and blessings are different from each other. Yung blessing, pwede mo makuha ito dahil naging good boy ka. Pwede mo makuha yun. But the grace of God, hindi ka nga karapat-dapat. Makasalanan ka nga eh. Pero you have been saved by God through your faith. Bakit through your faith? Dahil nagtiwala ka kay Kristo. Nagtiwala ka kay Kristo na mayroon siyang capability na iligtas ka. Nagtiwala ka kay Kristo kasi naniwala ka na siya lang ang pwedeng tumubos sa iyong kasalanan. Nagtiwala ka kay Kristo dahil alam mong siya lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. So dito po, this is not from yourself. Ang liwaliwalag po. Mabuti akong tao eh. Tuwing merong binabaha, tumutulong ako dyan. Pag merong mga nagpapalimos, nagbibigay ako dyan. Mabuti ang maging mabuti, pero hindi po sapat. Sabi mga kanina, only perfect people can go to heaven. Hindi pa rin sapat kasi meron ka rin mga nagagawang pagkakamali rin. Kaya nga ba, hindi ka pa rin maliligtas kapag sinabi mong ikaw ay isang mabuting tao. Dahil hindi po ito sapat. Sabi nga dito, not by works. Hindi dahil ikaw ay dahil sa iyong gawa, so that no one can boast. Ibig sabihin, para hindi ka magmalaki, nakapunta ako ng langit kasi mabuti akong tao. Mas magandang sabihin, nakapunta ako ng langit kasi mabuti ang Diyos. Ano po ba? Amen. Yun ang sinasabi dito. Nakapunta ka ng langit because you don't deserve anything. You're not even deserve to be called good. But nakapunta na ang langit. Bakit? Kasi God is good. Kasi God loves me. Di ba? Nandito si Brother Dan, hindi dahil naging mabuti si Brother Dan. Nagiging mabuti lang unti-unti dahil sa Diyos na pumasok sa akin. But in the first place, kaya po ako nandito nangangaral sa inyo because of the grace of God lamang. Dahil sa biyaya ng Diyos, kahit na hindi po ako karapat-dapat, ginawa po niya akong daluyan ng kanyang pagpapala sa inyo para ma-reveal yung greatness niya, ma-reveal yung gusto niya para sa inyo at para sa akin. So, this is what the gospel is all about. May ganyan ba tayong narinig sa Old Testament? Wala po. Wala po. In the Old Covenant, you have to be perfect. Ang sabi ko nga, at wala pong nakasunod dito. Kaya nga in the New Covenant, God's Spirit is only one and only Son by His most precious blood.
Pero ang sabi ng iba, ganun pala eh, pwede na akong magwala. Diba? Nasave na pala ako, pwede na akong magkasala. Diba? Pwede na akong makisalamuha sa mga taong hindi na magkarapat-dapat samahan. Pwede na akong magnakaw. Save na pala ako eh. Hindi rin. Hindi po. Kasi in the Old Testament, takot gumawa ng kasalanan ang mga tao dahil sa parusa ng kamatayan at impyerno. But in the New Covenant in Jesus, hindi na takot, kundi love na ang mahal sa'yo not to commit sin anymore. Hindi na takot. Iba yung takot mo at iba yung love. Sabi po sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Sa Tagalog po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi ka dapat matakot kasi wala nang kaparusahan eh. Amen po ba? Amen. Bakit ka matatakot kung hindi ka na may impyerno? Hindi ka na natatakot. So, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, ang sabi nga dito. So, dito po, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa naging sakda ng pag-ibig. Paano kapag matatakot kung wala ng parusa? Diba? Pero sabi nga kanina, hindi pwede yung magdilidali ka na lamang. Hindi pwede yung magpapakasama na ako, ligtas na pala ako. Hindi po. I'll tell you a story. Alam mo nang iba ito. Maraming beses ko namang share ko pa rin. Mayroon isang mag-boyfriend. Siguro kaedad nila si TJ. Ilang edad na si TJ? 15. Si Kim, 17. Okay. Hindi naman sila ito. Meron isang lalaki po, 15, at yung babae, 15 din. So, birthday nung lalaki, yung boyfriend niya. Siguro popular pa lang yan, no? 15. Sabi nung lalaki, siyempre, napapanood nila sa mga, pwede bang humingi ng birthday gift sa'yo, sabi ng lalaki. Sabi ng babae, ano yun? Punta tayo ng model. Sabi ng babae, hindi ko magagawa yan. Hindi kita kayang pagbigyan. Sabi ng babae. Dalagang din. Sabi ng lalaki po, yung boyfriend niya, bakit ayaw mo? Takot kang saktan ka ng iyong ama kapag nalaman niya nag-hotel tayo. Alam niyo yung sagot ng babae? Hindi ako takot, saktan ako ng ama ko kapag nalaman niya nag-hotel tayo. Kaya saan ka takot? Takot akong saktan ko siya. That is gospel. Yun po ang sumusunod, hindi dahil sa takot. Sumusunod siya dahil ayaw nang masaktan yung kanyang minamahal. Yun po ang difference ng takot at ng pag-ibig. Sumusunod ka kasi driven by love ka. Hindi, ayoko sumama dyan. Hindi, ayoko talaga dyan. Bakit? Masasaktan ko siya. Takot ka bang, sabi dito, tumutupad ka dahil hindi ka takot maparusahan. Ngayon, tumutupad ka na dahil sa iyong pag-ibig sa Diyos at sa iyong kapwa-tao. Kaya nga ba sabi, there is no fear in love. But perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Wala nang takot mamatay. Wala nang takot maimpyerno. Wala nang takot sa parusa. Wala rin takot sa kasalanan dahil kung ang lahat ng paniniwala mo, ang pinag-uugatan nito, ang wagas na pag-ibig ng Diyos, iiwas ka sa kasalanan. Hindi katulad ng dati, umiiwas ka dahil umiiwas ka sa parusa. Mas matindi ito eh. Umiiwas ka kasi love mo siya. Mas matindi po. Iyapigan
manggagawan. Kahit walang nakatingin. Kasi yung takot, kapag may nakatingin, maging ipokrito ka pang magbabanal-banalan. Pero when your love for God, when you obey God, you're love-driven, kahit walang nakatingin, hindi mo gagawin. Iiwas ka. Actually, love bang matatawag yung ninanakawan mo ang tao? Hindi love yun. Love bang matatawag yung binabash mo ang isang tao? Yung love bang matatawag yung minumura mo siya? Hindi love yun. Hindi driven by love yun. Love ba yung inaagaw mo ng asawa yung isang tao na may asawa na? Mas lalong hindi mo gagawin ang mga ito. Love bang may tatawag yung basta-basta ka na lang hindi mag-a-attend sa gawain ganito? Of course not. Bakit hindi love? Ano yung impact nito sa mga makakakita? Sasabihin lang, pwede naman pala. Pwede naman pala hindi mag-attend sa Sunday service. Hindi na rin ako a-attend. Love mo ba yung taong yun? Na natisod dahil sa hindi ka na nag-attend? Of course not. Hindi love yun. Ginagawa mo ito, nag-attend ka, not because you want to be blessed. Ginagawa mo ito so that you will be a blessing to other people na nakakakita rin. Kasi love mo sila eh. Love mo ang Diyos. Love mo yung kapwa mo tao. At lalo na sa inyong mga anak. When you don't attend Sunday service at niyayaya mo silang mag-mall, niyayaya mo silang mag-swimming, niyayaya mo mamamasyal, himbis na alam naman ng iyong mga anak na yung mga kapatiran mo na sa church. Ano yung impact sa mga bata ito? Pwede naman pala. Nanay ko, tatay ko, hindi nag-attend. Hindi na rin ako a-attend. Anong gagawin ko dyan? Is that love? Is that love for your children? Oo, nagbibigyan mo siya ng lahat ng gusto mong ibigay sa kanya dahil sa pera. Pero yung pinaka-blessing, ayaw mong ibigay sa kanya eh. Pinagkakait mo, is that love? If we will not teach our children to follow Christ, then the world will teach them that too. Is that love? Hindi mo tinuturuan ang iyong mga anak na sundin ang Panginoon. By the time they grow up, the world will teach them not to. Is that love? Of course not. We are saved by grace. The grace of God ang nagpapabago din sa atin. Wala na pong iba. Grace din. Kung pagkatapos mo tumanggap sa Panginoon ay walang nabuong love sa iyong puso, marahil hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoon. Kasi yung love mo, napakababaw na uri ng love. Ang gustong itatak ng Diyos sa puso mo, yung love na malalim. Yung love na pwedeng magligtas sa iyong kaluluwa at spirito. In Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Isn't this good news? Amen. Hindi gawa-gawa. Hindi pakitang tao. Ito ang bunga ng Espiritu na pumasok sa iyo. Magbuhat ng siya, tinanggap mo dito, tumayo ka dito, umiyak, na-touch. Yun ang Kristo na pumasok sa iyo. Gagawa ng lahat ng ito para sa ikabubuti ng buhay mo. Hindi galing sa iyo, hindi galing sa akin. Sino marami na tayong nag-attempt na magbaguhin ang ating sarili every New Year, New Year's resolution. Meron bang nagtagumpay dito? Siguro magbabago ka 1 week, 2 weeks, 3 weeks. After 1 month, balik sa dating gawin. Kasi galing sa sarili. But the fruit of the Spirit, hindi po pumapalya. Kung magkakamali ka man, there will come a time, babalik at babalik. Yung kabutihang ginagawa ng Diyos sa buhay. Good works are not tickets in going to heaven. But good works are evidence that you are saved. Good works, yun po ang ebidensya na mayroong Kristo sa buhay mo. Yung pagbabago, hindi mawawala yan kasi yung Diyos nasa sa iyo na eh.
Babaguhin ka. Kung hindi man ngayon, little by little. Kung meron ka pa hanggang ngayon, Lord, hindi ko pa naalis to. Let go and let God. Pray. Diba? Why worry when you can, why worry when you can pray? Ang kakak na diba? Kasi napaka-curious ka eh. Super excited. Maging ako po, kung wala yung mensahe ito, Brother Dan, hindi ko alam kung saan siya I tell you this. So, noon, pilit na pilit mong gustong baguhin ang iyong sarili, pero ganun ka pa rin. Gusto mong bumait, pero hindi mo pa rin magawa. Pero dahil ang iyong mga pagbabago ngayon ay galing sa Diyos, hindi na ngayon imposible ang pagbabago. Kung noon ay suklam ang nasa iyong puso, puro hatred, papalitan niya ng pag-ibig ng Diyos. As I close, in closing, let me read to you Romans 5:9. Ay po ba yung best? Amen. Lalo pa nga, sabi dito, Amen, kasama ko. Lalo pa nga, ngayong itinuring tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati kaaway mo ang Diyos. Ano ba yan? Aminin mo man o hindi, kaaway ka ng Diyos dati. Ako rin. But because of Jesus, sa po yung naging para makipag-reconcile tayo sa Diyos Ama. Siya yung namagitan. Kaya nga ba dito ang sabi, itinuring na tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at malilikas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? May takot pa po ba tayo? Can you say, wala na? Wala na po. Nung narinig mo yung aral na ito, di ba nag-iba yung pananaw mo? Gumaan ang pakiramdam, di ba? Wala na yung bigat na nararamdaman na wala na yung takot mamatay mismo. Ba't ka matatakot kung sa iyong pagkamatay, alam mong mabuti, mas mabuti pa ang iyong pupuntahan? Ligtas ka, hindi dahil mabuti ka. Inuulit ko, ligtas ka dahil mabuti ang Diyos. Ba't ka matatakot mamatay? Di ba? Takot ka mamatay siguro, baka naalala mo yung may iwan mo. Pero God will provide the needs yung mga maiiwan mo sa buhay. If God loves you, di ba niya mamahalin din yung iiwanan mo? Amen po ba? So, alam ko, hindi lang po ako ang naginhawa sa gospel na ito. This is God's gospel itself. Nagpapalaya, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kagalakan, hindi nag-iibig, hindi lalong nagpapabigat, hindi nagpapagaan ng kalooban ng bawat taong tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang Lord and Savior. Palakpakan po natin Panginoon.
Napagpala po ba tayo? Amen. Totoo pong good news ang narinig natin. Amen. Amen. So, gusto ko lang po mag-recap sa binanggit ni Pastor kanina about good news, no? Ang unang good news po na nabanggit ni Pastor, ito pong according to Luke, sabi po niya, a Savior is born. Nang ang ating Panginoon Jesucristo po, ipanganak siya, isa lamang po ang ini-indicate dito na nagkaroon po ng pag-asa ang tao. Ang dala-dala po niya pag-asa. Kaya nga po sabi sa John 3:16, di po ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Sino man ang sumampalataya, maniwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasunod po nito yung sinasabi nating dahil ipinanganak si Kristo, sabi nga po, siya lang yung daan patungo sa ating Ama. In John 14:6, sabi po niya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Napakaliwanag po ng dalawang verses na yan. So, sinasabi po dito, ang Panginoong Jesucristo lamang po ang daan patungo sa ating Ama. Napakaganda pong balita para sa atin yan, na wala pong ibang daan para tayo makapunta sa kalangitan. Tapos po, ang kasunod pong pangalawang balita na maganda, ang una po, pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pong pangalawa, the death of our Lord. Bakit po good news ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo? Nabanggit po kanina ni Pastor ng yung veil. Napunit po yung veil na pagkakapal-kapal, pagkahaba-haba. Ano po ang sinisimbolo nito? Na ito pong veil na ito, nang ito ay mapunit, nagkaroon po ng access ng daan para tayo makapunta sa ating Ama, sa kaharian niya. Ibig sabihin, nung hindi pa namamatay si Kristo, wala pa po tayong access, hindi tayo pwedeng umakyat sa kalangitan. Nang mamatay si Kristo, lahat po ng kasalanan natin, dala-dala ng Panginoon natin. Kaya po, kung tayo man papanik tayo, mamamatay tayo, ang haharap po sa Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi po tayo. Amen. Tatakpan lang po niya tayo. Amen. Kasi po hindi tayo karapat-dapat eh. Ang lahat ng kasalanan natin, dinala po ng ating Panginoon Jesucristo. Sinagot po niya tayo. Amen. Kaya, napakagandang balita po nito. Kung matatandaan po natin, nang mamatay si Kristo at siya'y nag-transcend, yung transfiguration, nakita po siya ng ilang apostles niya. At dito po, ang sabi ni Kristo, siya'y aalis, pero iiwan niya ang Holy Spirit. Alam po ninyo, magandang balita rin po ito sa atin. Bakit po? Nang iwan ni Kristo ang Holy Spirit sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa mga Kristiyano, sa mga naniniwala sa Kanya, nagkaroon po tayo ng direct access sa God the Father through the Holy Spirit. Bakit po? Nanamin po natin, kapag nag-dwell ang Holy Spirit sa mga puso natin, hindi po ba nakakausap natin diretsyon ang ating Ama? Amen. Nagkakaroon po tayo ng direct communication. Hindi na kailangan magpunta ka pa sa mga templo. Hindi na kailangan magpunta ka pa sa mga anumang lugar na pwedeng puntahan ng Panginoon na mayroong mga nakikita tayong mga imahen. Hindi na po kailangan yan. Kausapin mo ang Panginoon sa iyong puso. Nandito na po siya. Isa po ito sa mga simbolo ng turn of the veil. Nung mapunit yung veil. Na sumaatin po ang Holy Spirit. Amen. Kaya napakagandang balita po. Ito po ang pinakamagandang balita dahil directly nakakausap natin ang Ama, ang Panginoon. Ang sarap po, ang ganda po ng mensahe natin. At isa po, ito po ang pinakamaganda na nagbibigay naman ng katatagan sa atin nang tayo ay tumanggap kay Kristo. Itong Hebrews 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith, not by works. Sinasabi lang po ng Panginoon dito, nang tanggapin mo si Kristo, nagsisi ka, naniwala ka sa Kanya,
Hindi na po tayo kailangan kumilos pa, gumawa pa para sa ating kaligtasan. At yun po yung kaligtasan kaya katamo ng may niwala tamo. Amen. And that is through the grace of God. Biyaya po ng Diyos na tayo naligtas. Hindi po kailangan tayo araw-araw tumutulong. Minsan po pagtulong pakitang tao. Hindi po kailangan maging mabuti tayo araw-araw. Kasi po ang kausap natin, ang Panginoon, nandito po siya sa puso natin. Hallelujah! Ang sarap po ng mensahe natin ngayon. Ako po'y pinapawisan mula kanina ron. Ninanamnam ko po bawat sinasabi ng ating tagapagsalita. Dahil totoo po ito mga kapatid. Ano man ang mangyari sa atin sa oras na to, wala na po tayong alalahanin. Sabi nga, do not fear. Meron pa ba tayong alalahanin? Hindi po ba ang goal natin? Makasama natin ang Panginoon? Yun lang po. Kahit maging pobre ka dito sa mundo, okay lang. Kahit hindi ka na kumain, okay lang. Kasi pag namatay ka na, kasama mo naman si Lord. That is the good news, our salvation. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Salamat po. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Tunay po kami na buhayan na naman ang pag-asa, Panginoon. Lord God, tulungan mo po kami na maging matatag kami sa aming buhay spiritual. Kayo po ang humawak sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Gabayan mo po kami. Nang sa gayon po, hindi mawala ang ipinagkaloob mong kaligtasan sa amin, Panginoon. Turuan mo po kami maging mapagpakumbaba all the days of our lives, Panginoon. Dahil wala naman po kami ipagyayabang, Panginoon. Ano mang pong yaman, meron kami, Panginoon, kung meron man. Wala po itong magagawa para sa aming kaligtasan, Lord God. Kundi ang sumampalataya sa inyo, maniwala sa inyo, Panginoon, at sumunod sa kalooban ng aming Ama sa langit. Lord God, salamat po. Dalangin po namin ang mga kapatiran namin na naririto, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat dito. Hindi lamang po sa aming kalusugan, Panginoon. Hindi lamang po sa aming kabuhayan, Panginoon. Kung hindi, higit sa lahat, sa aming spiritual na pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na naririto, Panginoon. Araw-araw po kayo mag-provide sa mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Kayo po magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, na gagamitin namin dito sa linggong darating na naman, Panginoon. Gawin mo po kaming matibay, matatag, Panginoon, at laging nagdidepende sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran namin na naririto. Pagpalain mo po ang bawat isa at ingatan mo po kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Thank you, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Correction lang po. Kasi excited lang po siya ng aking asawa. Meron po lang po akong konting i-correct sa mga sinabi. Alam ko hindi naman ito nilibigay sabihin niya. Yung hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti araw-araw. Actually, if we will continue reading Ephesians 2:8 and 9, yung Ephesians 10 po, we are made to do good. God's plans for us is to do good. Hindi para maligtas. Hindi para maging mabuti sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Hindi po, excited lang po siya, pero we need to do good, not to be saved. But we need to do good as evidence that we are saved. Kaya po ba?